Grabe, tao dumagsa po sa EDSA kaya nagkaroon po ng matinding traffic. Ayan o, barado na po yung mga sasakyan sa EDSA dahil sa pagdagsa na napakaraming tao. Biglang dumagsa po ang tao dyan sa EDSA. Ayan o, sarado na yung kalsada. Nagulat po yung mga kapulisan sa pagdagsa ng napakaraming tao ngayong araw na ito. Ayan o, napakadami po. Sarado na po yung kalsada na yan o. Sa sobrang dami ng taong dumating. Kahit umuulan, nandyan yung mga tao, may mga dalang payong. Sarado na yung kalsada. Yung mga sasakyan wala na, barado na. At kulang pa siguro yan, dadami at dadami pa yan dahil maaga pa eh. Madaling araw pa lang may mga tao na dyan. Kaya ayan, parami pa ng husto. Kaya mga kapulisan nagulat po talaga sa pagdagsa ng mga tao na pumunta dyan sa EDSA. At sa ngayon, nagpalabas po ng pahayag ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo tungkol sa mga nangyayari sa bansa natin ngayon at lalo-lalo na sa nangyayari kay Senador Marcolita, yung magkakaroon daw ng kaso si Senador Marcolita na Flander. Kaya nagsalita ngayon ang Iglesia ni Cristo. Pakinggan po natin ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang pagliliti sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Buo talaga ang suporta ng mga kapatirang Iglesia ni Cristo kay Senador Dante Marcolita. At hindi lang po dito sa EDSA ang nagkaroon ng maraming tao, pati din po doon sa Liwasang Bonifacio. Mga IINC member po itong mga nandito, at bukod sa mga IINC member, marami din pong hindi mga Iglesia ni Cristo ang pupunta dyan. Lalong-lalo na kapag tumigil itong ulan, dadagsa at dadagsa yung EDSA na yan. Mapupuno ng husto yan hanggang magsara na yung EDSA na yan. Dahil
marami din tayong mga kababayang Pilipino na gustong pumunta dyan. At hindi lang po mga Iglesia ni Cristo ang pupunta dyan. Marami pong dadagsa dyan. Kaya gulat na gulat po ang mga kapulisan sa biglaang pagdagsa ng mga tao dyan sa EDSA. Ayan o, pasara na po yan. Umuulan yan, umuulan pero matindi pa rin po ang tao. Sana tumigil itong ulan para talagang mapupuno na yung EDSA na yan. Talagang mapupuno ng tao. At hindi lang po dyan, pati din po sa Liwasang Bonifacio. Napakaraming tao din. Kung sa baga, hiwalay-hiwalay yung mga grupo na nagrarally ngayong araw na ito. Parami po ng parami pa yan. Kasi marami na pong nananawagan na sumama dyan o pumunta dyan. Nanawagan na ganin si Congressman na Libiste na magpuntahan ng mga tao dyan para talagang ipakita ang suporta para panagutin yung mismong mga sangkot sa korupsyon sa flood control. Dahil ayon nga sa Iglesia ni Cristo, kung sino pa yung mga nagbubunyag ng katiwalian o talagang sinusulong na malaman ang katotohanan, sila pa ngayon ang kinakasuhan at ikukulong kagaya kay Senador Rodante Marcolita. Siya na yung talagang pilit ibunyag kung sino ang mga totoong mga kurap na mga opisyal, pero siya pa ngayon ang kakasuhan. Kaya dito, sabi ng Iglesia ni Cristo, hindi sila titigil kahit makulong pa si Senador Marcolita, hindi sila titigil na malaman o malahad ang katotohanan sa katiwalian sa ating bansa. Grabe po. Gulat ng mga kapulisan eh. Ito baka hudyat na po ito na magkakaroon ng people power tayo nito. Dahil kapag hindi talaga nila titigilan si Senador Rodante Marcolita, tuloy-tuloy po sigurado ang mga pangyayaring ito. At hindi lang po yan Iglesia ni Cristo, dahil marami po mga Pilipino na hinahanap po talagang hustisya tungkol sa mga katiwalian sa ating bansa. Matindi na po, nakikita po naman talaga natin na kung sino yung mga naglalahad na mga tao na sinisiwalat, yung mga taong talagang totoong nagnakaw ng bansa o kasabwat, ay sila pa yung tinutugis. Kagaya ng 18 Marin, sila pang pinagbibintangan. Si Senador Rodante Marcolita na pilit niyang ibunyag sa mga kababayan kung sino po talaga yung mga may pakana, pero siya ngayon ang hinahabol. 'Di ba? Hindi naman siya kasali diyan sa flood control. Ang sa kanya lang yung minigay na donasyon galing kay Mike Defensor nung panahon ng eleksyon. Pero hindi lang po yan Senador Marcolita, halos lahat ng mga politiko naman sigurado tayo na tumatanggap din sila ng mga donasyon, di ba? Bakit si Senador Marcolita ngayon ang kakasuhan? Samantala, yung mga pinangalanan ng ex-18 Marines na mga hinatiran ng malita, wala malang investigasyon ang ginagawa, di ba? Sino pa yung naghahabol ng o naghahanap o maglalahad ng katotohanan, sila pa ang hinahabol ngayon at kinakasuhan para ikulong. Kaya dito, nagsalita na talaga ang Iglesia ni Cristo. Hindi na po nila napipigilan yung mga ginagawa na nakikita nila ngayon na iba ang ginagawa. Kabaliktaran ang ginawa. Kung sino yung naglalahad ng katotohanan para sa katiwalian, sila pa ngayon ang hinahabol at kinakasuhan at ikukulong. Grabe po, baliktad na po ang mga pangyayari ngayon. Kung sino yung magsasalita ng katotohanan, sila na ang kinakasuhan.